Ikukuwento namin sa inyo ang isang istorya tungkol sa isang kawawang carnapper na labis ang pagdurusang naranasan dahil sa pagkakamaling pasukin ng isang mamahaling SUV. Ang pelikulang ito ay pinamagatang Locked ng 2025. Pero bago namin ituloy ang kwento, pakiusap po. Pa-subscribe, pa-like, at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga content namin. Magsisimula ang istorya sa lalaking si Eddie Barish na dahil sa kakapusan sa pera ay hindi niya mapaayos ang kanyang van. Dahil dito, hindi niya masundo ang kanyang anak na si Sarah mula sa paaralan. Napansin niya ang isang pitaka sa sulok at sinadyang mang-asar ng isang mekaniko upang makadiskarte at manakaw ang pitaka. Sa kanyang pag-alis, bumili siya ng mga tiket sa loto ngunit hindi siya sinuwerte. Sinubukan din niyang tumawag sa mga kaibigan upang umutang pero nabigo rin siya. Sinubukan din niyang humanap ng mga sasakyang walang tao upang pagnakawan. Samantala, habang kausap niya sa telepono si Sarah upang humingi ng tawad dahil hindi niya ito masusundo, napadaan siya sa isang bukas na Dolus Luxury SUV. Pumasok siya rito at nagsimulang maghanap ng mga mahahalagang bagay na maaaring nakawin. Ngunit nang tangkain niyang lumabas, bigla itong nag-lock at natrap siya sa loob. Habang sinusubukan niyang pindutin lahat ng mga switch para mabuksan ang pinto, biglang may tumawag sa monitor ng sasakyan. Ayaw niya itong sagutin at nakakita siya ng isang wrench sa trunk ng sasakyan. Habang nagri-ring ang monitor, pinaghahampas niya ang loob ng sasakyan gamit ang wrench habang desperadong sinusubukang makalabas. Sinubukan din niyang baklasin ang gilid ng pinto, pero nabigo siya at nasugatan na nagdulot ng matinding pagdurugo. Hindi nagtagal, sinagot ni Eddie ang tawag sa monitor. Ito pala ay nagmula sa may-ari ng sasakyan na si William. Minura siya ni Eddie at nagsabi ng masasamang salita, kaya ginamitan siya ni William ng kuryente mula sa upuan. Sa pamamagitan ng mga nakatagong kamera, pinanood siya ni William at ipinaliwanag na ang Dolus car ay pinagawa niya bilang trap sa mga magnanakaw ng sasakyan. Kinuha ni Eddie ang kanyang baril at binaril ang bulletproof na salamin, pero tumalbog lamang ang bala ng baril at tumama sa kanyang binti. Lubhang masakit ang naranasan ni Eddie. Sinubukan niyang humingi ng tulong sa mga tao sa labas, pero dahil tinted at soundproof ang sasakyan, walang nakapansin sa kanya. Habang naghahanap ng kausap, inamin ni William na isa siyang mayamang doktor. Pero habang nagkukwento ito, nawalan ng malay si Eddie dahil sa labis na pagdurugo. Pagsapit ng gabi, nagising si Eddie na may mga gamot na sa kanyang sugat, pero nakalock pa rin siya sa loob. Kinabukasan, hindi niya pinakinggan ang kwento ni William tungkol sa kanyang anak na si Emma at patuloy siyang nagsalita ng masasama. Dahil dito, patuloy siyang tinorture gamit ang kuryente, todo lamig na aircon at nakakabaliw na musika. Isang eksena ay nagkwento si William na may terminal cancer siya at isinumpa niyang maghahatid siya ng sariling hustisya sa mga magnanakaw. Nagkaroon sila ng pagtatalo tungkol sa tama at maling paraan ng hustisya. Binigyan ni William ng pagkakataon si Eddie na makalaya kung mapapatunayan niyang ang pagnanakaw ay unang beses pa lang niya ginawa. Ayaw umamin ni Eddie, kaya hiningi ni William ang social security number niya para makuha ang personal na impormasyon. Pero tumanggi si Eddie. Bilang parusa, tinodo ni William ang init sa loob ng sasakyan. Napakatinding pagdurusa ang naranasan ni Eddie sa loob ng sasakyan. Dahil sa sobrang init, napilitan siyang umihi sa bote. Dahil sa gutom at uhaw, halos inumin na niya ang sarili niyang ihi. Biglang tumawag muli si William at pinatay ang init. Binalik sa normal ang temperatura at tinuro niya ang bote ng tubig. Uminom si Eddie ng sabik na sabik. Habang naghahanap ng paraan makalabas, napansin ni Eddie ang isang lotto ticket sa kanyang jacket. Nanalo pala siya ng $500, sapat para mapaayos ang van niya. Tumalon ang eksena sa paghingi niya ng paumanhin kay William. Binigyan siya ni William ng cookie mula sa glove box. Napansin ni Eddie na maaaring galawin ang electrical system ng kotse sa ilalim ng glove box kung saan hindi makikita ng camera. Sinimulan niya itong kalikutin gamit ang paa, pero sobrang hirap gawin. Kinabukasan, dahil sa matinding uhaw,
Ininom na talaga ni Eddie ang sarili niyang ihi. Nang gabi, inakala niyang napaandar niya ang sasakyan. Labis ang kanyang tuwa, pero inamin ni William na siya ang nagmamaneho gamit ang remote. Pinasyal ni William ang sasakyan sa buong lungsod, ipinakita kung gaano kabulok ang sistema. Nakasalubong nila ang dalawang hold-upper, ngunit binaliwala ni William ang pakiusap ni Eddie at sinagasaan ang mga ito. Malubhang nasaktan ang una at napatay ang ikalawa. Lalo pang inasar ni William si Eddie. Pinaandar niya ang sasakyan paikot-ikot sa tuktok ng gusali hanggang mawalan ng malay si Eddie. Pagmulat ni Eddie kinabukasan, sinabi ni William na ginamit niya ang impormasyon ni Eddie para hanapin si Sarah. Galit na galit si Eddie ngunit wala siyang magawa. Lalong inasar ni William si Eddie habang tinatakot na sagasaan ang anak niya. Dahil sa matinding takot, tinutok ni Eddie ang baril sa sarili upang tapusin na ang laro ni William, ngunit walang laman ang baril. Hindi niya tinuloy ang pananakit ni William kay Sarah. Dahil dito, lubos na windang si Eddie sa mga nangyari. Nagpatuloy sa pagpapaandar si William habang tuliro si Eddie. Sinira ni Eddie ang lahat ng camera at dashboard ng sasakyan. Naputol ang eksena habang umaandar pa rin ang kotse. Dramatic na namaalam si Eddie sa kanyang anak gamit ang voice recorder ng telepono. Huminto ang sasakyan. Dumating si William. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Eddie si William ng personal. Ginapos niya si Eddie sa bakal sa ilalim ng upuan. Nilagyan ni William ng bala ang baril at pinayagan si Eddie manigarilyo ng marihuana. Ipinagpatuloy ni William ang pagmamaneho at ipinaliwanag ang plano niyang tapusin si Eddie at itapon ang bangkay palabas ng lungsod. Halos wala nang lakas si Eddie, ngunit napansin niya ang bracelet na regalo ng anak ni William na si Emma. Nalaman ni Eddie na namatay pala si Emma sa mga magnanakaw noon. Kaya't inasar niya si William sa pamamagitan ng pagbanggit ng pangalan ni Emma. Paulit-ulit siyang sinagasaan sa dashboard habang nagkakambyo si William. Hindi alam ni William na ito'y distraction lang. Unti-unting kinakalikot ni Eddie ang emergency switch sa ilalim ng glove box. Nagtagumpay si Eddie. Naputol niya ang power ng sasakyan. Nawalan ng control ang Dolus SUV, tumaob at nahulog sa mababang lugar. Aksidenteng nabaril si William ng sarili niyang baril. Nagising si Eddie at nakita ring nagising si William. Inunahan niya itong gulpihin. Tumawag ang anak niyang si Sarah at madamdamin niyang sinabing susunduin niya ito kinabukasan sa paaralan. Natapos ang tawag at napansin niyang nasusunog na ang sasakyan. May maliit na butas na sa salamin sa likod, kaya binasag niya ito at tuluyang nakatakas. Sa kanyang pag-alis mula sa nasusunog na sasakyan ay isang dumaan na motorista ang nagligtas sa kanya. Kinabukasan, bumalik siya sa machine shop kung saan naroroon ang kanyang van. Dala-dala niya din ang kanyang lotto winnings. Ngunit dahil huli na siya para sunduin si Sarah, hindi na niya ipinagawa ang van. Sa halip, bumili siya ng bisikleta upang siguradong masusundo niya ang anak. Nagtapos ang eksena sa dramatic na muling pagkikita ng mag-ama.